Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang inyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang inyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ginugunita ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. O sa Ingles, Our Lady of Sorrows. Kaya meron tayong imahe ni Maria na nagdadalamhati dito po sa ating harapan. Ang Our Lady of Sorrows. Sorrows, ibig sabihin maraming dalamhati. Plural. Sorrows. Ito ang aspeto ng buhay ni Maria na masasabi nating marami ang kanyang naging karanasan. Sa ating imahe, merong nakatarak na kutsilyo sa kanyang puso. Kung iisa-isahin natin, 7 lahat ito. 7 yung tinuturing na karanasan ng dalamhati ni Maria. Pero hindi ko muna pagninilayan yung 7 iyon. Doon muna tayo sa isa, sa sukdulang dalamhating naranasan ni Maria. At ito ang narinig natin sa ating ebanghelyo. Isang sukdulang pagdalamhati ang tagpo ng ating ebanghelyo, na kung saan habang nakabayubay sa krus ang kanyang anak, siya ay ibinibilin ni Jesus sa kanyang pinakamamahal na alagad. May 3 bagay. 3 bagay tayong pwedeng pagnilayan sa tagpong ito, sa dalamhating ito ni Maria. Una, walang kasing sakit ang nadarama ng isang inang nakikita ang kanyang anak na namamatay. Kaya mabuti pa ang isang anak na namatayan na magulang, ang tawag natin sa kanya ay ulila. Ang mag-asawa na namatayan ng asawa, ang tawag natin balo o biyudo. Pero ang isang magulang na namatayan ng anak, wala tayong maitawag. Dahil hindi normal sa isang magulang ang maglibing
sa kanyang sariling anak. Hindi dapat mauna ang anak sa kanyang magulang. Kaya siguro ganun na lang ang dalamhating nararamdaman ni Maria. Walang salita ang makapaglalarawan o makatutukoy nito. Ang dalamhati ni Maria, sukdulan dahil namamatay ang kanyang anak. Pangalawang pwede nating mapagnilayan ay ang dalamhati ni Maria ay laging tungkol sa anak niyang si Jesus. The sorrows of Mary are always about Jesus. Walang ibang tinukoy ang Biblia tungkol sa dalamhati ni Maria na walang kinalaman kay Jesus. Dahil lahat ito ay tungkol sa pagkawalay sa Diyos. Dito po ipinapakita na ang sukdulan ng dalamhati ng isang tao ay ang mawalay sa Diyos. Kaya nga, kapag hindi natin maramdaman ang Diyos sa ating buhay, ganun na lang ang ating pagsusumamo. Isa sa dalamhati ng tao ay ang mawalay sa Diyos. At panghuli, pangatlo, kahit nagdadalamhati si Maria, hindi kailanman siya pinabayaan ni Jesus. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, si Jesus, nakuha pa siyang ibilin sa kanyang pinakamamahal na alagad. Sa ganitong paraan, ipinapakita ni Jesus sa atin na kailanman ang mga nagdadalamhati ay hindi niya pababayaan. Mga kapatid, ipinapakita sa atin ni Maria na ang dalamhati ay kalungkutan na pag-ibig ang dahilan. Walang nagdalamhati ng walang pag-ibig. Kaya ka nagdadalamhati dahil pag-ibig ang dahilan. At hindi natin po ito maiiwasan. Kaya dapat pagdaanan. Pero sa gitna ng ating pinagdadaanan, meron itong katapusan. Yan ang gustong sabihin ng pagdalamhati ni Maria. Mahirap man, meron itong katapusan. At dahil ang Diyos, handa tayong tulungan. Amen.